Ninakaw nila ang dugong nagbibigay buhay sa anak ko. Habang nanginginig si Luis sa malamig na sahig, nagpapakasa sa si Doña Veronica sa yamang hindi kanya. Hayaan siyang mamatay. Pabigat lang yan. Mariing sigaw ng matanda. Ngunit isang kalabog ang sumira sa pinto. Isang estranghero ang dumating. Yumanig sa kanilang kaharian. Hindi na ako magpapaapi. Oras na ng paniningil. Ngunit paano ako babangon kung hawak nila ang huling hininga ng anak ko? Pulutin mo. Sayang naman. Mahal pa naman ang bili dyan. Ang tinig ni Clara, ipag ni Maricela, ay tila isang matulis na bubog na sumugat sa katahimikan ng malawak na kusina. Doon, sa ibabaw ng basurahan, na puno ng mga balat ng prutas at tira-tirang pagkain, nakapatong ang isang maliit na botelya ng gamot. Ang gamot na nagpapanatili sa paghinga ng kanyang anak na si Luis. Nakatayo si Maricela sa gitna ng sahig na gawa sa marmol, suot ang luma niyang duster na may amoy pa ng sabong panlaba. Sa kanyang kamay ay isang basahang basa, saglit na natigil sa pagpupunas. Hindi niya kailangang lingunin si Clara para makita ang nangisi sa mga labi nito. Ang tagumpay sa bawat pagpapahirap. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Humugot ng isang malalim na hininga na tila ninanakaw mula sa hangin na pag-aari ng mga De Santos. Dahan-dahan, lumuhod siya. Ang kanyang mga tuhod na may kalyona sa maghapong paglilinis ay dumampi sa malamig na sahig. Nanginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang botelya. Iniingatang hindi madikit ang kanyang mga daliri sa malagkit na tira ng pagkain sa ilalim nito. Ang dignidad niya ay tila isang mumo na pinupulot niya mula sa basurahan, kasama ng gamot ng kanyang anak. "Good girl!" wika ni Clara. Bago tumalikod at umalis, ang tunog ng mga takong nito sa sahig ay tila pumapalakpak sa sarili nitong kasamaan. Naiwang mag-isa, niyakap ni Maricela ang botelya. Hindi siya umiyak. Matagal nang natuyo ang kanyang mga luha. Sa halip, isang pamilyar na kirot ang kumalat sa kanyang dibdib. Isang kirot na mas masahol pa sa gutom, mas malalim pa sa pagod. Ito ang kirot ng pagiging walang kapangyarihan. Ang mansyon ng mga De Santos ay isang palasyo ng kasinungalingan. Sa labas, ito ay marangya, nirerespeto at may takot sa Diyos, lalo na ang matriarka na si Doña Veronica. Subalit sa loob, ang bawat sulok ay binabalot ng malamig na pagmamalupit at si Maricela at ang kanyang sakiting anak ang sentro nito. Pag-akyat niya sa maliit na silid sa likod ng bahay, isang mainit na katawan ang sumalubong sa kanya. Nakahiga si Luis, ang kanyang 7 taong gulang na anak, at mahina ang paghinga. Ang balat nito'y manilaw-nilaw sa ilaw ng bumbilya at ang nooy pinagpapawisan. "Mama!" Mahinang tawag ng bata. Agad na lumapit si Maricela, umupo sa gilid ng kama at hinaplos ang buhok ng anak. "Nandito na si Mama, anak. Oras na ng gamot mo." Sinubukan ni Luis na umupo, ngunit muli itong napahiga sa hirap. "Masakit po, Mama." Habang inihahanda ni Maricela ang gamot, pumasok si Doña Veronica. Hindi ito lumikha ng anumang ingay, ngunit ang pagpasok niya ay may dalang lamig na tila humigop sa lahat ng init sa loob ng kwarto. Nakatayo ito sa may pintuan, ang kanyang anino ay mas malaki pa sa kanya. Nakasuot ng sedang damit pantulog at alahas na kumikinang kahit sa dilim. "Ayan ka na naman," ang sabi ng matanda. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. "Sinasayang mo ang gamot para sa isang kasong wala namang pag-asa. Hindi ka ba napapagod, Maricela?" Hindi lumingon si Maricela. Mas binilisan niya ang paghalo sa gamot. Ang bawat salita ni Doña Veronica ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. "Kailangan po ito ni Luis, Mama." Sagot niya, pilit na pinapakalma ang sariling boses. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa matanda. Kailangan? Ang kailangan ng batang yan ay magpahinga na. At ang kailangan mo ay tanggapin ang katotohanan
Ipinagkaloob na sa atin ng Diyos ang pagsubok na ito at isang kasalanan ang suwayin ang kanyang kalooban. This is a waste of money, a waste of time. Binigyan na kita ng tahanan, pinakain, at tiniis ang kahihiyang dala mo sa pamilyang ito. Hindi mo ba naiisip na ang bawat pisong ginagastos mo sa gamot na yan ay katumbas ng bigas na sanay na sa hapag natin? Ang mga salitang yon ay hindi na bago. Paulit-ulit na ipinapamukha sa kanya na siya ay isang pabigat, isang pagkakamali, na ang pagmamahal niya sa anak ay isang uri ng kasakiman. Naramdaman ni Maricela ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang pag-agos ng luha. Yumuko siya at inabot ang gamot kay Luis. Tinalikuran na sila ni Doña Veronica, nag-iwan ng isang huling payo. Magdasal ka na lang, mas makakatulong pa yon. Nang maisara ang pinto, gumuho ang pagtitimping binuo ni Maricela. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinusubo ang gamot sa anak. Napansin yun ni Luis. Sa kabila ng kanyang panghihina, itinaas ng bata ang kanyang maliit at mainit na kamay at hinaplos ang pisngi ng ina. Isang butil ng luha ang pumatak mula kay Maricela at tumama sa kamay ng anak. "Mama, huwag ka na umiyak," bulong ng bata. Ang boses ay halos hangin na lamang. Di na po masakit. Ang mga salitang iyon, ang matamis na kasinungalingan na iyon, ang tuluyang dumurog sa puso ni Maricela. Niyakap niya ang anak, isinubsob ang mukha sa balikat nito, at doon, sa katahimikan, hinayaan niyang dumaloy ang sakit. Hindi ito iyak ng pagsuko. Ito ay iyak ng isang nag-aapoy na kapasyahan. Ang pagsunod-sunuran niya ay hindi nakakabuti sa kanyang anak. Ang pananahimik niya ay unti-unting pumapatay sa kanilang dalawa. Hating gabi na nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog ng lahat. Si Luis ay payapa na rin, ngunit ang kanyang paghinga ay mababaw. Alam ni Maricela na kailangan niya ng mas maraming pera. Kailangan niya ng ibang doktor. Kailangan niya ng himala. At sa desperasyon, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang opisina ni Doña Veronica. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Ang bawat hakbang ay maingat. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Tinahak niya ang madilim na pasilyo ng mansyon. Ang mga mamahaling palamuti sa dingding ay tila mga matang nakamasid sa kanya. Pagdating niya sa tapat ng pinto ng opisina, napansin niyang bahagya itong nakabukas. May kaunting liwanag na nagmumula sa loob. Itinulak niya ito ng marahan. Walang tao. Nakalimutan sigurong isara ng maayos. Ang kanyang pakay ay subukang humingi ng kaunting paunang sahod kinaumagahan. Ngunit isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang bakal na kahadiyero sa likod ng malaking mesa ni Doña Veronica ay nakabukas. At sa ibabaw ng mesa, may isang folder na naglalaman ng mga dokumento. Isang papel ang nakausli mula rito. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya. Ang mga mata niya ay nanlaki sa nabasa. Isang trust fund agreement sa ilalim ng pangalan ng kanyang yumaong asawa para sa medikal na pangangailangan ni Luis Rivera. Ang halagang nakasulat ay sapat para mabuhay at gumaling ng tuluyan ang kanyang anak. Ngunit ang mas ikinagimbal niya ay ang nasa ibabang bahagi ng dokumento. Isang pirma sa tabi ng kanyang pangalan. Isang pekeng pirma na nagsasabing isinusuko niya ang lahat ng karapatan sa pundong yon. Ang sahig ay tila yumanig sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang napakalaking panloloko. Isang nakakasuklam na pagtataksil. Habang hawak niya ang papel na naglalaman ng katotohanan, narinig niya ang mga boses na papalapit sa pasilyo. Si Doña Veronica, at may kasama itong lalaki. Sa isang iglap, nagtago siya sa likod ng makapal at mabigat na kurtina, katabi ng bintana. Ang kanyang paghinga ay halos maputol. "As I was saying, Attorney Morales," wika ni Doña Veronica, ang boses ay malinaw na ngayon. "Kailangan na nating madaliin ang mga papeles. The moment she signs the guardianship waiver, ililipat na natin ang bata sa isang government facility.
para ang trust fund ay mapunta na ng buo sa pangangasiwa ko. Napatakip si Maricela sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Attorney Morales. Ang pangalan ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang pandinig. Naroon ang katotohanan, hindi lang pagnanakaw, kundi isang masamang balak na itapon ng kanyang anak. Ang katibayan ng krimen ay nasa nanginginig niyang kamay at ang mga kriminal ay nasa labas lamang ng pinto. Ang pagpihit ng siradura ng pinto ay nagsimula. Isang mabagal at tiyak na paggalaw na tila hudyat ng katapusan ng kanyang mundo. Ang pinto ay dahan-dahang bumubukas at nakatayo sa likod nito ang isang matangkad na lalaki na may seryosong mukha. Si Enrico Morales na nakatingin ng diretso sa mga mata ni Maricela na puno ng luha, gulat at galit. Habang hawak ang mga dokumentong magpapabago sa lahat, nabitawan ni Maricela ang hininga na hindi niya namalayang pinipigil niya. Ang papel sa kanyang kamay ay tila nag-aapoy. Sa isang iglap, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Tanging ang mga mata lamang nila ang nag-uusap. Ang sa kanya ay puno ng akusasyon at pagmamakaawa. At ang sa abogado ay malamig, mapanuri, at walang anumang emosyon. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Enrico. Ang boses ay matatag at propesyonal na lalong nagpatingkad sa takot sa dibdib ni Maricela. Bago pa man siya makasagot, sumulpot si Doña Veronica mula sa likod ng abogado at ang pagtataka sa mukha nito ay mabilis na napalitan ng umaapoy na galit. Magnanakaw! Walang hiya ka! Sigaw ng matanda. At sa isang mabilis na kilos ay hinablot nito ang buhok ni Maricela. Isang matinding sakit ang gumuhit sa anit ni Maricela. Pilit siyang napayuko. Sinubukan niyang kumawala, ngunit ang pagkakahawak ng kanyang biyenan ay bakal. Hindi, Mama, mali po kayo. Usal niya. Ang boses ay nanginginig at basag. Mali? Nahuli ka na sa akto. Magsisinungaling ka pa? Hinablot ni Doña Veronica ang mga papel mula sa kamay ni Maricela. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Maricela. Isang sampal na yumayanig hindi lang sa kanyang mukha, kundi sa buong niyang kaluluwa. Ang pag-asa na tila isang kandilang biglang hinipan at namatay sa loob ng kanyang puso. Pero to ni Luis! Halos pabulong na sabi ni Maricela. Hawak ang namumula niyang pisngi. Ang luha ay malaya ng dumadaloy. Para sa anak ko yan. Tumingin si Doña Veronica kay Enrico na para bang si Maricela ang pinakanakakaawang baliw sa mundo. Naririnig mo ba, attorney? Nawawala na siya sa sarili. Kinakausap ang mga papel. Ito ang sinasabi ko sa'yo. She is an unfit mother. Isang panganib sa sarili niyang anak. Kinaladkad ng matanda si Maricela palabas ng opisina, pabalik sa madilim na pasilyo. Si Enrico Morales ay nanatiling nakatayo roon, hindi kumikilos. Hawak na ngayon ang folder. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Ngunit sa isang saglit, sa kislap ng ilaw mula sa opisina, nakita ni Maricela ang isang bahagyang pagkunot ng kanyang noo, isang maliit na siwang sa kanyang propesyonal na maskara. Ngunit ganoon din kabilis itong nawala. Isa lamang siyang estranghero, isa siyang kasabwat. Itinulak siya pabalik sa maliit at kulob na silid kung saan natutulog ang kanyang anak. Bumagsak si Maricela sa sahig. Diyan ka lang, mariing utos ni Doña Veronica. At bukas na bukas din, sisiguraduhin kong hindi mo na masisilayan pa ang pagmumukha ng batang iyan. Kukunin ko siya sa'yo. Isang malakas na pagbagsak ng pinto ang yumayanig sa buong silid. At pagkatapos, narinig niya ang mabagal na pag-ikot ng susi sa seradura sa labas. Ikinulong siya. Ikinulong siya kasama ang anak niyang unti-unting namamatay. Gumapang si Maricela palapit sa kama. Niyakap ang payapang katawan ni Luis. Ang lahat ay nawala sa isang iglap. Ang katotohanan, ang pag-asa, ang kalayaan. Hawak niya kanina ang susi sa kaligtasan ng kanyang anak. Ngunit ngayon, wala na siyang hawak kundi ang malamig na katotohanan
ng kanyang pagkatalo. Paano? Paano niya ililigtas ang kanyang anak ngayon? Paano siya lalaban kung ang mismong apat na sulok ng silid na ito ay naging simbolo ng kanyang bilangguan? Ang silid na pinagkulungan sa kanya ay hindi na ang kwartong tinutulugan nila ni Luis. Ito ay ang bodega, sa pinakalikod na bahagi ng mansyon, isang lugar na amoy alikabok at lumang kahoy kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintanang marumi na halos hindi na tinatagos ng sinag ng buwan. Ang kama ni Luis ay basta na lamang itinulak doon sa gitna. Malamig, masyadong malamig. Sa labas, ang panahon ay tila nakikidalamhati. Ang kaninang tahimik na gabi ay nag-umpisang magalit. Ang marahas na paghampas ng hangin sa mga bintana ay nag-iiwan ng isang malagim na ugong. At pagkatapos ay bumuhos ang ulan, ang mga patak nito ay mabibigat at walang tigil, tila mga luhang bumabagsak mula sa langit. Samantala, sa marangyang sala, abala si Doña Veronica sa pagbibigay ng huling utos kay Attorney Morales. Ang abogado ay tahimik na nakikinig. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga dokumento sa kanyang harapan, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad pabalik sa eksena kanina, sa mukha ni Maricela, sa nanginginig nitong kamay na may hawak na katotohanan. Gusto kong ihanda mo ang eviction notice bukas na bukas din, first thing in the morning, sabi ni Doña Veronica habang umiinom ng tsa. At tawagan mo na rin ang koneksyon natin sa social services. Wala nang atrasan nito. Si Clara ay nakaupo sa sofa, abala sa kanyang cellphone, ngunit nang marinig ang usapan ay ngumisi ito. Finally, mawawala na rin ang mga palamunin dito. Ano nga palang gagawin niyo doon sa bata, Mama? Baka mamaya, habulin pa tayo niyan. Huwag kang mag-alala, sagot ng matanda. Sa itsura ng batang iyan, hindi na magtatagal ang paghihirap niya sa mundo. Isang mahinang pag-ubo ang narinig mula sa pasilyo. Si Luis, na nagising dahil sa ingay at lamig, ay lumabas ng bodega. Ang pinto ay hindi pala naisarang mabuti. Nakatayo itong nakayapak sa malamig na sahig, nanginginig, hinahanap ang kanyang ina. Lola, mahinang tawag ng bata. Nang makita ni Clara ang bata, iritado itong tumayo. Anong ginagawa mo rito? Bumalik ka sa loob. Itinulak niya ng bahagya ang balikat ni Luis. Isang tulak na sapat na para mawalan ng balanse ang mahinang katawan ng bata at mapaupo ito sa sahig. Nakita ni Enrico Morales ang lahat. Ang pagtulak, ang takot sa mga mata ng bata, ang kawalang pakialam sa mukha ni Clara. At sa isang iglap, isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang kapatid na babae, isang karamdamang binaliwala, isang pamilyang pinili niyang protektahan noon na katulad din ng mga De Santos. Isang pagkakamaling habang buhay niyang pinagsisihan. Sa bodega, nagsimulang maramdaman ni Maricela ang pagbabago sa paghinga ni Luis. Isang mahinang pagsitsit ang nagmumula sa dibdib nito sa tuwing humihinga ito. Asthma. Ang lamig at alikabok ang nag-umpisa nito. Niyakap niya ang anak. Sinusubukang painitin ito gamit ang sariling katawan. Ngunit ang panginginig ni Luis ay lalong lumalala. Ang kanyang mga labi ay unti-unting nangingitim. Tulong! Sigaw ni Maricela. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Kinakalampag niya ang pinto. Parang awa niyo na. Si Luis, hindi siya makahinga. Ang kanyang mga kamao ay paulit-ulit na bumabagsak sa matigas na kahoy hanggang sa mamula at manakit. Sumisigaw siya hanggang sa mamaga ang kanyang lalamunan, ngunit walang sumasagot. Sa halip, ang tanging naririnig niya mula sa sala ay ang paglakas ng tunog ng musika mula sa isang radyo. Isang masayang tugtugin na tila isang insulto sa kanyang paghihinagpis. Si Clara, sinadya nitong lakasan para hindi marinig ang kanyang mga sigaw. Wala nang pag-asa. Napaluhod si Maricela, yakap-yakap ang anak na nag-aagaw buhay. Umiiyak siya, nagmamakaawa sa Diyos, sa mga santo, sa kahit sinong nakikinig.
Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang silid na amoy, mabulok at kawalan ng pag-asa. Ngunit bigla, isang malakas na pagyanig sa pinto ang nagpatigil sa kanya. Isang beses, pangalawa, at sa pangatlo, ang lumang kahoy sa paligid ng seradura ay sumuko at bumigay. Ang pinto ay bumukas nang may malakas na kalabog at isang malakas na bugso ng hangin at ulan ang pumasok. Nakatayo roon si Enrico Morales, basang-basa. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay wala na sa ayos. Hindi na siya nagsalita. Sa isang mabilis na kilos, pumasok siya. Kinuha ang naghihingalong si Luis mula sa mga bisig ni Maricela at maingat ngunit mabilis na binalot ang bata gamit ang sarili niyang suit. Ang mamahaling tela ay agad na nabasa ng pawis at ulan, ngunit wala siyang pakialam. Sumunod ka sa akin, mariin niyang utos, at tumakbo na siya palabas sa gitna ng rumaragasang ulan. Napatulala si Maricela sa isang segundo bago matauhan at tumakbo para sumunod. Dumaan sila sa sala kung saan gulat na napatingin sina Doña Veronica at Clara. "Saan mo dadalhin ang bata?" sigaw ni Veronica. Ngunit hindi lumingon si Enrico. Tuloy-tuloy siyang lumabas ng mansyon, binuksan ang pinto ng kanyang kotse at maingat na inilagay si Luis sa likod na upuan. Sumakay si Maricela, nanginginig sa takot at lamig at niyakap ang anak. Pinaandar ni Enrico ang sasakyan at ang mga ilaw nito ay sumabog sa kadiliman ng gabi. Nag-iwan sa mansyon at sa mga taong naroon. Sa loob ng umaandar na sasakyan, ang tanging maririnig ay ang maindayog na paghampas ng mga wipers sa salamin at ang malakas na pagbuhos ng ulan. Panay ang dasal ni Maricela habang hinahaplos ang malamig na mukha ni Luis. "Anak, lumaban ka. Mama's here. Please, anak." Ngunit ang mahinang pagsitsit sa paghinga ni Luis ay unti-unting humihina. Naging mas mababaw, hanggang sa ito ay naging isang mahabang katahimikan. Ang kanyang maliliit na kamay ay lumuwag sa pagkakahawak sa damit ni Maricela. Ang kanyang mga mata, na kanina'y bahagyang nakabukas, ay dahan-dahang pumikit. "Luis?" tawag ni Maricela, ang boses ay nanginginig. "Luis, anak." Isang nakakabinging sigaw ang pumunit sa katahimikan sa loob ng sasakyan, isang sigaw na puno ng sakit at pagkawala, habang ang sasakyan ay humaharurot sa basang kalsada patungo sa hindi tiyak na kaligtasan. Ang bawat segundo sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan ay tila isang habambuhay na paghihirap para kay Maricela. Ang tanging nagbibigay ng ingay ay ang marahas na paghampas ng ulan sa bubong at ang mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa basang kalsada. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng emergency room ng ospital, hindi na naghintay si Enrico na pagbuksan ng pinto. Agad siyang lumabas at binuhat ang walang malay na si Luis. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at punong-puno ng determinasyon habang tinatahak ang maliwanag na pasilyo. Sumunod si Maricela. Ang kanyang mga paa ay nanginginig at ang kanyang paningin ay lumalamlam dahil sa halo-halong luha at ulan. Ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na bugso ng aircon sa loob ng ospital ay tila sumakal sa kanyang paghinga. Nakakita niya kung paano kinuha ng mga nurse si Luis at inilagay sa isang puting stretcher. Ang bata ay tila isang maliit na manika, maputla at hindi gumagalaw, habang mabilis itong itinulak papasok sa likod ng malalaking pintong bakal. "Mrs., dito na lang po muna kayo." Pigil sa kanya ng isang nurse nang tangkaing sumunod ni Maricela. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng hallway. Basang-basa, ang kanyang lumang duster ay dumidikit sa kanyang katawan at ang kanyang buhok ay nakalaylay. Mukha siyang isang ligaw na kaluluwa sa gitna ng malinis at modernong pasilidad. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakatikom, tila pilit na hinahawakan ang natitirang lakas ng kanyang anak. Nilapitan siya ni Enrico, na ngayon ay wala na ring suot na Amerikana. Ang puting polo nito ay bakasang dumi at ulan. "Maupo ka muna, Maricela," mahinang sabi ni Enrico. Inalalayan niya ang babae patungo sa isang hanay ng mga upuang plastik.
Hindi nakasagot si Maricela. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa saradong pinto ng emergency room. Pagkalipas ng ilang minuto, lumapit si Enrico sa counter para asikasuhin ang mga bayarin. Nakita ni Maricela ang pag-abot ni Enrico ng kanyang credit card, ang mabilis na pagpirma sa mga dokumento, at ang pagtiyak na mabibigyan ng pinakamahusay na atensyon ng kanyang anak. Nang bumalik si Enrico, naupo siya sa tabi ni Maricela. "Don't worry about the bills. Binayaran ko na ang paunang deposito. Luis is in good hands now." Tumingin si Maricela sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at hindi makapaniwalang pasasalamat. "Bakit, attorney? Bakit niyo ginagawa ito? Papatayin kayo ni Mama kapag nalaman niyang tinulungan niyo kami. Maari niyo ring mawala ang lisensya niyo." Huminga ng malalim si Enrico, isinandal ang kanyang ulo sa pader at tumingin sa kisame. Ang kanyang mukha ay kababakasan ng isang malalim na pagod na hindi lamang dahil sa puyat. "Dahil minsan na rin akong naging bulag sa katarungan, Maricela. Ang pamilyang katulad ng mga De Santos, matagal ko na silang pinagsisilbihan. Akala ko, sapat na ang sumunod sa batas kahit walang puso. Pero nang makita ko ang ginawa nila sa inyo, sa anak mo, naalala ko ang kapatid ko." Tumigil siya sandali. Ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok. "Namamatay din ang kapatid ko noon dahil sa kapabayaan at kawalan ng pera, habang ako ay abala sa pagtatanggol sa mga taong mayayaman at walang budhi. I promised myself I wouldn't let it happen again. Not this time." Tumayo si Maricela at dahan-dahang lumakad patungo sa labas ng ospital. Sa ilalim ng maliit na bubong ng entrance, ang ulan ay tumitila na, nag-iiwan ng amoy ng basang lupa at lamig. Sa kabila ng matinding kaba para sa anak, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, wala na siya sa loob ng mansyon. Walang boses ni Doña Veronica na bumubulyaw, walang Clara na nangungutya. Malaya siya. Kahit na ang kalayaang iyon ay puno ng kawalan at panganib. Habang nakatayo sila doon, naramdaman ni Enrico ang pagyanig ng telepono sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at nakita ang pangalan ni Doña Veronica sa screen. Tumingin siya kay Maricela bago sinagot ang tawag. Hindi na niya kailangang ilagay sa speaker para marinig ang matinis at galit na boses ng matanda. "Enrico, nasaan ka at ang magnanakaw na yan? Ibalik mo ang bata rito ngayon din. Sisiguraduhin kong mabubulok kayong dalawa sa kulungan. Huwag mong kakalimutan na ako ang nagbigay sa iyo ng pangalan sa industriyang yan. Sisirain kita." Walang emosyong sumagot si Enrico. "Gawin niyo ang gusto niyo, madam. Pero mula sa oras na ito, hindi na niyo mahahawakan ang buhay ni Maricela at ni Luis. Magkita na lang tayo sa korte." Pinutol ni Enrico ang tawag at muling ibinalik ang telepono sa kanyang bulsa. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila, ngunit ito ay isang katahimikang puno ng nagbabadyang bagyo. Nabalik lamang ang diwa ni Maricela nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto mula sa emergency room. Ang maindayog at nakakabahalang tunog ng mga sapatos ng isang nurse sa makinis na pasilyo ay tila bawat tibok ng kanyang puso. Ang nurse ay may hawak na folder, ang kanyang mukha ay seryoso, habang inililibot ang paningin sa waiting area. "Sino po ang ina ni Luis Rivera?" tanong ng nurse. Dahan-dahang na tumayo si Maricela. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat hakbang patungo sa nurse ay tila paglakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Natatakot siyang marinig ang susunod na sasabihin nito. Natatakot na ang kalayaang kakakita pa lamang niya ay mabahiran ng pinakamaitim na dusa. Ligtas si Luis, ngunit ang kaligtasang yon ay may kaakibat na mabigat na presyo. Sa loob ng charity ward, kung saan ang bawat sulok ay bakas ng kahirapan at pagsisikap, nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Maricela. Bagaman nakalabas na ang bata sa emergency room, ang katawan nito ay nanatiling mahina.
Kailangang tustusan ng mga mamahaling gamot at sapat na nutrisyon na tila mga pangarap na abot-tanaw ngunit mahirap abutin upang mabayaran ang maliit na silid na kanilang inuupahan at ang pang-araw-araw na maintenance ni Luis. Pumasok si Maricela bilang tagahugas ng pinggan at tagalaba sa isang maliit na karinderya sa kanto. Ang kanyang mga kamay, na dati pilit na pinapakinis sa loob ng mansyon, ay ngayon ay puno na ng puting kalyo at kulubot dahil sa maghapong pagbabad sa matapang na sabon at tubig. Sa bawat pinggan na kanyang kinukuskos, sa bawat tumpok ng maruming damit na kanyang nilalabhan, ang iniisip lamang niya ay ang mukha ng kanyang anak. Ang amoy ng mainit na ulam sa karinderya ay tila isang malupit na paalala ng kanyang gutom. Ngunit mas pinipili niyang itabi ang bawat barya para sa susunod na dos ng gamot ni Luis. Sa kabilang banda, si Enrico Morales ay hindi na natiling tahimik. Bagaman alam niyang binabantayan siya ng mga mata ni Doña Veronica, hindi niya matiis na makitang naghihirap ang mag-ina. Gabi-gabi, dahan-dahan niyang inihihinto ang kanyang sasakyan sa madilim na bahagi ng eskinita patungo sa tinitirhan ni Maricela. Tahimik siyang naglalakad, dala ang mga supot ng grocery, sariwang gatas para kay Luis, at ang mga gamot na hindi na kayang bilhin ni Maricela. Iniiwan niya ang mga ito sa tapat ng pinto, kakatok ng mahina bilang hudyat, at agad na aalis bago pa man siya makita. Isang gabi, dahil sa pagod, mas maagang nakawi si Maricela. Naabutan niya ang isang anino na nakatayo sa tapat ng kanyang pinto, may inilalagay na balot ng mga gamot. Sa kaunting liwanag mula sa poste sa kalsada, nakilala niya ang matikas na tindig ng lalaki. Attorney Enrico? Tawag ni Maricela. Ang kanyang boses ay paghalo-halong pagod at gulat. Tumigil si Enrico sa kanyang paglalakad. Dahan-dahang humarap, nakita ni Maricela ang bahagyang hiya sa mga mata nito. Isang emosyon na bihirang makita sa isang tanyag na abogado. "Nandyan ka na pala, Maricela." Maikling tugon niya. Lumapit si Maricela. Tiningnan ang mga supot sa sahig at pagkatapos ay tumingin sa mga mata ni Enrico. "Attorney, sapat na ang ginawa niyo sa ospital. Ayokong maging pabigat sa inyo. Alam ko ang utang na loob ko at baka lalo lang kayong mapahamak kung malaman ito ni Doña Veronica. I want to stand on my own feet." Huminga ng malalim si Enrico. Lumapit siya ng bahagya. Sapat na upang maamoy ni Maricela ang bango ng kanyang pabango na humahalo sa amoy ng sabon sa duster ng babae. Inilapat ni Enrico ang kanyang kamay sa balikat ni Maricela, isang hawak na puno ng respeto at hindi mapanghusga. "Hindi ito tungkol sa utang na loob, Maricela. Hindi ka pabigat. You are fighting a war alone, and I am just providing you with the shield you deserve. Please let me help you not as a lawyer, but as someone who believes in your strength." Naramdaman ni Maricela ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang pagod sa kanyang mga binti ay tila naglaho dahil sa katiting na malasakit na yon. Ang paraan ng pagtingin ni Enrico sa kanya, hindi bilang isang kawawang biktima, kundi bilang isang matapang na ina, ay nagbigay sa kanya ng kakaibang sigla. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, ang katahimikan sa pagitan nila ay binalot ng isang damdaming hindi kailangang bigkasin. Ang dahan-dahang pagtibok ng kanyang puso ay tila nakikipag-ugnayan sa katatagan ng lalaking nasa harap niya. Ngunit sa dikalayuan, sa likod ng isang madilim na poste, isang kamera ng cellphone ang tahimik na kumukuha ng bawat tagpo. Si Clara, na may suot na itim na jacket at hood, ay hindi mapigilan ang mapait na ngisi habang tinitingnan ang mga litrato sa kanyang screen. Ang pagkakahawak ni Enrico sa balikat ni Maricela, ang malapit na distansya ng kanilang mga mukha. Lahat ng ito ay magsisilbing bala para sa muling pagsugod ni Doña Veronica. Nang makasigurong sapat na ang kanyang nakuha, dahan-dahang umatras si Clara, ang kanyang mga yabag sa basang kalsada ay hindi lumilikha ng ingay sa gitna ng ingay ng lungsod. Agad niyang ipinadala
ang mga litrato sa kanyang ina na may kasamang mensahe na puno ng lason. Pagpasok ni Maricela sa loob ng kanilang maliit na kwarto, dahan-dahan niyang inilapag ang mga grocery. Tiningnan niya ang natutulog na si Luis. Ang mukha ng bata ay mas payapa na kaysa noong nasa mansyon pa sila. Marahang hinaplos ni Maricela ang noo ng anak. Bago na upo sa tabi nito, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone upang tingnan ang oras. Ngunit isang abiso ang lumitaw sa kanyang screen. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang nagpahinto sa tibok ng kanyang puso. Alam ko kung nasaan kayo. At alam ko rin ang ginagawa niyo ng abogadong traidor na yan. Magtago na kayo habang may oras pa. Ang liwanag ng cellphone ay tila naging isang malamig na apoy sa kanyang mga kamay. Sino ang nagpadala nito? Gaano kalapit ang panganib sa kanila? Ang kaligayahan at kapayapaang naramdaman niya kanina ay biglang nalamon ng isang matinding pangamba na tila isang anino na muling bumabalot sa kanilang maliit na tahanan. Ang sikat ng araw ay tila nakikipagkumpetensya sa init ng mga lutuan sa karinderya kung saan abala si Maricela. Araw ng pista sa baryo at ang hangin ay puno ng amoy ng kaldereta, malagkit na kakanin at ang halimuyak ng mga bulaklak na nakapalamuti sa bawat kalsada. Ang ingay ng mga tawanan at ang walang tigil na pagkiskis ng mga sandok sa kawali ay lumilikha ng isang masiglang himig. Ngunit sa kabila nito, ang puso ni Maricela ay nananatiling mabigat. Ang bawat plato ng pagkain na inihahain niya ay tila pasan-pasan niya ang buong mundo, habang ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang sumusul kay Luis na nakaupo sa isang sulok, payapang naglalaro sa ilalim ng lilim. Ang kapayapaang yun ay biglang napunit ng isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng karinderya. Ang makintab nitong anyo ay tila isang banyagang nilalang sa gitna ng payak na pamumuhay ng mga tao rito. Ang pagbukas ng pinto ng sasakyan ay nag-iwan ng isang mabigat na tunog na tila hudyat ng pagdating ng isang masamang balita. Lumabas mula rito si Doña Veronica, suot ang kanyang pinakamagarang traje de mestiza na kulay asul, kasama si Clara na may bitbit na mamahaling bag at isang mapait na ngisi sa mga labi. Ang bawat hakbang ni Doña Veronica sa lupang maalikabok ay tila isang insulto sa paligid. Huminto ang lahat sa kanilang pagkain. Ang kaninang masayang kwentuhan ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang matriarka ay tumayo sa gitna ng karinderya. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat sulok hanggang sa dumapo ang mga ito kay Maricela. So, ito na pala ang bagong palasyo mo, Maricela. Ang boses ni Doña Veronica ay malakas at malinaw. Sinadyang marinig ng lahat ng mga tsimosang kapitbahay at mga customer. Mula sa mansyon ng mga De Santos, bumagsak ka sa amoy ng ulam at dumi. At kasama mo pa ang abogada mong kasabwat sa pagtataksil. Lumapit si Maricela, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang paningin ay nanatiling matatag. Ano pong ginagawa niyo rito, Mama? Pista po rito. Huwag niyo na sanang guluhin ang katahimikan namin. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Clara. Katahimikan? Baka kamo pagtatago. Alam niyo ba? Lumingon si Clara sa mga tao sa paligid. Itong babaeng ito ay ninakawan kami at tumakas kasama ang isang lalaki. Iniwan ang kanyang obligasyon para lang makipag-live-in sa isang traidor na abogado. Walang utang na loob. Naramdaman ni Maricela ang pag-init ng kanyang mga pisngi dahil sa kahihiyan. Nakita niya ang bulungan ng mga tao, ang mga mapanghusgang tingin na tila mga pana na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit nang makita niyang lumapit si Clara kay Luis at tangkaing hawakan ang braso ng bata, isang apoy ang biglang sumiklab sa loob ng kanyang dibdib. Bitawan mo ang anak ko! Ang sigaw ni Maricela ay pumutok sa gitna ng ingay. Isang boses na hindi pa naririnig ng sinuman
mula sa kanya. Mabilis niyang hinila si Luis at itinago sa kanyang likuran. Wala kang karapatang sabihan ako ng walang utang na loob. Wika ni Maricela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit, ngunit puno ng awtoridad. Ang tanging utang ko ay sa anak ko, na muntik niyo nang patayin dahil sa inyong kasakiman. Akala niyo ba hindi ko alam? Nakita ko ang mga papeles, Doña Veronica. Alam ko kung paano niyo ninakaw ang kinabukasan ni Luis para sa sarili niyong luho. Nagulat ang matanda sa biglang paglaban ni Maricela. Ang mukha ni Doña Veronica ay namula sa poot. Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Ikaw na palamunin lang sa bahay ko. Hindi na ako ang babaeng tinititigan niyo lang sa mansyon. Patuloy ni Maricela habang humahakbang siya palapit sa matanda. Ipinahiya niyo ako rito sa harap ng lahat, pero ako ang magsasabi sa kanila ng totoo. Ang pamilyang De Santos na akala niyo ay banal, ay isang pamilya ng mga magnanakaw at mapang-api sa sarili nilang dugo. Isang malakas na pagsampal ang tangkang ibibigay ni Doña Veronica, ngunit isang kamay ang mabilis na humarang sa kanyang braso. Si Enrico Morales ay dumating. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na nagbibigay ng proteksyon. Ang kanyang muka ay seryoso. Hawak ang isang puting sobre. Madam, tama na ang eksenang ito, sabi ni Enrico. Ang boses ay malamig at puno ng babala. Narito ang isang restraining order mula sa korte. Simula sa oras na ito, bawal kayong lumapit sa loob ng 50 metro kay Maricela at kay Luis. Isang hakbang pa, at sisiguraduhin kong sa kulungan kayo magpapalipas ng pista. Ang mukha ni Doña Veronica ay naging isang larawan ng matinding pagkamuhi. Hindi siya makapaniwalang ang isang dating tauhan ay ganito na lamang kung sumuway sa kanya. Ngunit nang makita niya ang mga tao na nagsisimula nang kutyain siya at pumanig kay Maricela, alam niyang talo siya sa pagkakataong ito. Dahan-dahan siyang umatras patungo sa kanyang sasakyan, ngunit bago siya pumasok, lumingon siya kay Maricela na may isang ngangising puno ng lason. Nanalo ka ngayon, Maricela. Pero tandaan mo ito, Luis will never be healthy. Sisiguraduhin kong walang ospital o doktor sa bansang ito ang tatanggap sa kanya. Ipa-blacklist ko ang batang yan. Panoorin mo siyang dahan-dahang mamatay at sa oras na yon, hihilingin mong sana ay hindi ka na lang isinilang. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang kapayapaan. Habang humaharurot palayo ang sasakyan, naiwang nakatayo si Maricela, yakap ang kanyang anak na nanginginig sa takot. Ang saya ng pista ay tila naglaho, napalitan ng isang malalim at madilim na katanungan na bumabalot sa kanyang isipan. Paano niya ililigtas ang kanyang anak kung ang buong mundo ay tila isinasara na ang pinto sa kanila? Ang bawat pintig ng orasan sa dingding ng kanilang maliit na silid ay tila isang mabigat na hakbang ng paparating na panganib. Hindi makatulog si Maricela. Nakahiga siya sa tabi ni Luis, pinakikinggan ang mahina at mabuhay na paghinga ng kanyang anak. Ngunit ang tanging naririnig ng kanyang isip ay ang huling banta ni Doña Veronica. Ang boses ng matanda ay tila isang malupit na sumpa na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Nagbabantang isasara ang lahat ng pintuan ng pag-asa para sa kanyang may sakit na anak. Ramdam ni Maricela ang panlalamig ng kanyang sariling mga kamay habang nakatitig sa kisame. Ang takot ay tila isang madilim na anino na dahan-dahang sumasakal sa kanyang dibdib. Pinupuno siya ng pag-aalinlangan kung tama ba ang kanyang naging paglaban. Sa gitna ng kanyang matinding ligalig, narinig niya ang mahinang pagkatok sa kanilang pinto. Hindi isang marahas na tunog, kundi isang maingat at tila nag-aalangang pagtawag. Nang buksan niya ang pinto, tumamad sa kanya si Enrico. Wala na itong suot na Amerikana. Ang mga manggas ng kanyang polo ay nakatupi hanggang siko. At ang kanyang mukha ay kababakasan ng isang malalim na pagninilay. Hindi na sila nagpalitan ng maraming salita. Batid ni Enrico ang bawat takot na dumadaloy sa mga ugat ni Maricela
Sa mga oras na yon, dinala ni Enrico si Maricela sa isang lumang simbahan sa dulo ng baryo. Dahil panahon na ng simbang gabi, ang paligid ay nababalot ng isang banal at tahimik na kapayapaan. Ang amoy ng natutunaw na kandila at ang bahagyang halimuyak ng insenso ay humalo sa malamig na simoy ng madaling araw. Ang mga parol na may iba't ibang kulay ay dahan-dahang umiindayog sa labas, nagbibigay ng isang malamlam na liwanag na tila mga bituing bumaba sa lupa. Naupo sila sa isa sa mga lumang bangkong kahoy sa loob ng kapilya. Ang katahimikan ng banal na lugar ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapakalma sa nanginginig na kalamnan ni Maricela. "I know what you're thinking, Maricela." Mahinang simula ni Enrico. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na dumaan sa hangin. "Natatakot ka na baka ang pagtayo mo ay maging sanhi ng lalong paghihirap ni Luis." Yumuko si Maricela. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakasayad sa kalyo ng kanyang mga palad. "She's powerful, attorney. Kaya niyang gawin ang lahat. Kung totoo ngang ipapa-blacklist niya kami, parang hinatulan na rin niya ng kamatayan ng anak ko." Huminga ng malalim si Enrico at tumingin sa dambana, kung saan ang mga kandila ay patuloy na sumasayaw ang apoy. "Dati akong abogado ng mga katulad niya. Alam ko kung paano sila mag-isip. Akala nila ang pera ang nagpapatakbo sa mundo at ang konsensya ay isang luho lang na hindi nila kailangan." Tumingin si Enrico kay Maricela at sa unang pagkakataon, nagkita ni Maricela ang isang pait sa kanyang mga mata na nagmumula sa isang matagal ng sugat. "I had a sister, Maricela. She was young, full of life, but she got sick. Katulad ni Luis, kailangan niya ng tulong. Pero noong panahong iyon, pinili kong protektahan ang isang malaking kumpanya na nagnakaw sa pondo ng mga manggagawa. Isang kumpanyang pag-aari ng mga taong katulad ni Veronica. I was so blinded by success, by the name I was building. By the time I realized I was fighting for the wrong side, it was too late. My sister died because I prioritized the monsters over my own blood." Nanginginig ang boses ni Enrico, isang damdamin na pilit niyang itinago sa likod ng kanyang profesional na maskara. "Kaya nang makita kita sa opisina ni Veronica, nanginginig at hawak ang mga dokumento, tila nakita ko ang sarili ko na humihingi ng tawad sa kapatid ko. I will not let history repeat itself, Maricela. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari kay Luis ang nangyari sa kanya. I will be your shield, even if it means I lose everything I have built." Ang pag-amin na yon ay tila isang tulay na nagdugtong sa dalawa nilang nagdurusa na kaluluwa. Ang bawat salita ni Enrico ay punong-puno ng pagsisisi at isang matinding determinasyon na magsilbing proteksyon. Naramdaman ni Maricela ang isang mainit na bugso ng emosyon sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, sa gitna ng malamlam na ilaw ng simbahan, isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Enrico. Walang malisya, walang ingay. Ito ay isang simpleng pagsandal ng isang pagod na puso sa isang matatag na balikat. Ramdam ni Maricela ang init ng katawan ni Enrico at ang marahang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib habang humihinga. Isang tahimik na sandali ng pagtanggap at paghilom ang namayani sa pagitan nila. Sa gitna ng nagbabadyang gulo, nahanap nila ang isang maliit na isla ng kaligtasan sa piling ng isa't isa. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang pangakong hindi na sila mag-iisa sa laban na ito. Nang sumikat ang araw, ang liwanag nito ay dahan-dahang pumasok sa bintana ng kanilang maliit na silid. Nagising si Maricela na mag-isa sa higaan. Maliban kay Luis, na payapang natutulog sa tabi niya, wala na si Enrico. Isang kakaibang kaba ang muling gumapang sa kanyang dibdib. Bakit hindi man lang ito nagpaalam? Agad niyang binuksan ang kanilang lumang telebisyon upang tingnan ang balita. Isang gawi na naging bahagi na ng kanyang takot sa araw-araw. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga
ay tila napigtas nang makita ang mukha ni Enrico sa screen. Isang breaking news ang bumungad sa kanya. Ang lisensya ng sikat na abogadong si Enrico Morales ay opisyal nang sinuspendi ng Integrated Bar of the Philippines dahil sa mga kasong unethical conduct at breach of confidentiality na isinampa ng pamilya De Santos. Ipinakita sa balita ang mga larawan ni Enrico na kasama siya. Pinalalabas na ginamit ni Enrico ang kanyang posisyon para sa sariling interes. Napatakip si Maricela sa kanyang bibig. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig habang pinapanood ang pagguho ng karera ng lalaking tanging nagbigay sa kanya ng liwanag. Isinakripisyo ni Enrico ang lahat, ang kanyang pangalan, ang kanyang kinabukasan, at ang kanyang dangal para lamang sa kanila. Habang nakatitig sa gumagalaw na imahe sa telebisyon, isang tanong ang tila isang matulis na tinik sa puso ni Maricela. Ngayong wala na siyang kapangyarihan at proteksyon ng batas, paano na sila lalaban sa halimaw na si Veronica na handang lamunin ang lahat ng kanilang mahal sa buhay? Ang balitang bumungad kay Maricela sa telebisyon ng umagang yon ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Nakaupo siya sa gilid ng kanilang maliit na higaan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang duster habang pinagmamasdan ang mukha ni Enrico na nasa screen. Ang bawat salita ng tagapagbalita tungkol sa suspensyon ng lisensya ng sikat na abogado dahil sa mga akusasyon ng pamilya De Santos ay tila mga batong ipinupukol sa kanyang puso. Isinakripisyo ni Enrico ang lahat, ang kanyang dangal, ang kanyang kinabukasan at ang kanyang pangalan para lamang sa isang babaeng tulad niya na wala namang maibalik sa kanya. Ngunit sa halip na lamunin ng takot at walang katapusang yak, isang kakaibang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kaibuturan ng kaluluwa ni Maricela. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na sanay sa paglalaba, sa paghahagod ng maruming tela, at sa pagpupunas ng luha ng kanyang anak. Ang mga kalyo sa kanyang palad ay naging simbolo ng kanyang katatagan, ngunit ngayon, alam niyang hindi na sapat ang lakas ng bisig upang ipanalo ang laban na ito. Kailangan niya ng lakas ng isip at ang talim ng katotohanan. Habang mahimbing na natutulog si Luis, dahan-dahang lumapit si Maricela sa mga gamit na naiwan ni Enrico noong gabing iyon. Doon, sa ibabaw ng maliit na mesa, ay nakapatong ang ilang makakapal na libro tungkol sa batas na balak sanang gamitin ni Enrico para sa kanilang kaso. Ang amoy ng lumang papel at tinta ay humalo sa amoy ng gatas at gamot sa loob ng silid. Binuksan niya ang isa sa mga ito. Ang bawat pahina ay puno ng mga teknikal na salita na tila isang banyagang wika, ngunit hindi siya nagpaawat. Gamit ang isang maliit na bumbilya na nagbibigay ng malamlam na liwanag, nagsimula siyang magbasa. Itinatala ang bawat mahalagang impormasyon sa kanyang isipan. Ang dating kamay na puro kalyo sa paglalaba ay ngayon ay dahan-dahang humahaplos sa mga pahina ng katarungan. Pilit na inuunawa ang mga loophole na maaring magligtas sa kanila. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Enrico. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakalaylay at ang kanyang mukha ay puno ng pagod na hindi kayang itago ng kanyang tindig. Ngunit sa sandaling makita niya si Maricela na seryosong nagbabasa ng kanyang mga libro, isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Law is a difficult weapon to master, Maricela, mahinang sabi ni Enrico. Ang boses ay puno ng paghanga. Tumayo si Maricela at dahan-dahang naglakad patungo sa kusina. Nagtimpla siya ng isang tasa ng mainit na kape. Ang halimuyak nito ay nagbigay ng kaunting init sa kanilang malamig na silid. Inabot niya ito kay Enrico. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagdampi sa gilid ng tasa. Isang mabilis na daloy ng kuryente ang dumaan sa sistema ni Maricela. Isang paalala na sa gitna ng digmaang ito, may isang pusong handang sumabay sa tibok ng sa kanya. I want to help Enrico.
Maring sabi ni Maricela habang nakatitig sa mga mata ng abogado. Hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng ito ng mag-isa. If they took your license because of me, then I will find a way to give it back to you. We need evidence. Real evidence na magpapatunay ng panloloko ni Doña Veronica. Naalala ni Maricela si Manang Rosa, ang matandang kasambahay sa mansyon, na noon ay palihim, na nagbibigay sa kanya ng pagkain kapag pinarurusahan siya ng matanda. Si Manang Rosa ang nakakaalam sa bawat sulok ng mansyon, sa bawat itinatagong lihim sa likod ng mga pintong bakal. Alam ni Maricela na ito ang susi nila. Samantala, sa loob ng marangyang opisina ni Doña Veronica, ang dilim ay tila mas lalong kumakapal. Nakaupo ang matanda sa harap ng isang lalaking nakaputing gown, si Dr. Salvador, ang pamilyadong doktor na matagal na nilang nababayaran para sa kanilang mga itinatagong transaksyon. Gusto kong patunayan mo na ang bata ay wala ng pag-asa, Salvador, wika ni Doña Veronica, habang pinaglalaruan ang kanyang mga perlas. Ang kanyang boses ay malamig at walang bakas ng ang-awa. Gumawa ka ng paraan upang lumabas sa medical records na si Maricela ay isang pabayang ina na naglalagay sa panganib sa buhay ng kanyang anak. I want her declared unfit, and I want the trust fund under my name by the end of the month. Isang nakakabahalang nangiti ang sumilay sa mukha ng doktor. Madali lang yan, madam. Ang papel ay madaling diktahan, lalo na kung sapat ang insentibo. Kinabukasan, habang nasa gitna ng kanyang pag-aaral, naramdaman ni Maricela ang pagyanig ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Nakuha ko ang papel, Maricela. Ang katibayan ng panloloko nila sa asawa mo. Magkita tayo sa lumang tulay, sa may dulo ng bayan ngayon na. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Ang susi upang pabagsakin ang kaharian ni Veronica. Ngunit habang nagmamadaling naghahanda si Maricela, isang tunog ng mabibigat na yabag ang narinig niya sa labas ng kanilang pinto. Hindi ito ang pamilyar at maingat na hakbang ni Enrico, kundi ang hakbang ng isang taong may dalang masamang balak. Ang panganib ay muling humahabol sa kanya at sa pagkakataong ito, wala si Enrico upang magsilbing kanyang tanging kalasag. Ang lumang tulay sa dulo ng bayan ay tila isang malaking kalansay na nakadungaw sa madilim at mabilis na agos ng ilog. Ang bawat hakbang ni Maricela sa mga sementadong bahagi nito ay nag-iiwan ng mahinang tunog na tila nagbababala sa panganib na kanyang susuungin. Ang hangin ay malamig at may dalang amoy ng lumot at basang lupa, habang ang mga kuliglig ay tila nakikiramay sa kanyang kaba. Sa dulo ng tulay, nakita niya ang anino ng isang babaeng balot na balot ng itim na balabal, si Manang Rosa. Nanginginig ang mga kamay ng matandang kasambahay nang abutin nito ang kamay ni Maricela. May inilagay siyang isang maliit at malamig na bagay sa palad ng huli, isang flash drive. Ang bawat daliri ni Manang Rosa ay tila nagyayelo sa takot. Nandyan ang lahat, Maricela. Ang mga video ng pag-uusap ni Doña Veronica at ang mga dokumentong magpapatunay na ninakaw nila ang pera ng asawa mo. Umalis ka na. Bago pa nila ako mapansin, bulong ng matanda, na tila ang boses ay hihigupin ng dilim. Ngunit bago pa man makatalikod si Maricela, isang nakakasilaw na liwanag mula sa mga sasakyan ang biglang bumulaga sa kanya. Ang tunog ng paghinto ng mga gulong sa magaspang na kalsada ay tila hudyat ng isang bitag na tuluyan ng sumara. Mula sa likod ng mga ilaw, lumabas si Clara, suot ang isang mapait na ngiti na tila isang demonyong nagwagi. Sa tabi niya ay ang dalawang lalaking nakauniporme ng pulis. Akala mo ba ganoon lang kadali iyon, Maricela? Ang boses ni Clara ay pumunit sa katahimikan ng gabi, puno ng panunuya. Officer, iyan ang babaeng sinasabi ko. Ninakaw niya ang mga mamahaling alahas ni Mama bago siya lumaya sa mansyon at sigurado ako nasa bag niya ang ebidensya.
Isang mabilis na kilos ang ginawa ni Clara upang hablutin ang bag ni Maricela. Nagpumiglas ang ina, iniisip ang flash drive na hawak-hawak pa rin niya sa loob ng kanyang palad. Sa gitna ng paghahabulan at pagtulak, naramdaman ni Maricela ang marahas na pagdampi ng mga kamay ni Clara sa kanyang balikat. Sa isang iglap ng katalinuhan, sa gitna ng desperasyon, dahan-dahang ibinaba ni Maricela ang kanyang kamay patungo sa kanyang luma at butas-butas na sapatos. Doon, sa ilalim ng kanyang talampakan, isiningit niya ang maliit na flash drive. Ang lamig ng bakal nito ay dumikit sa kanyang balat. Isang lihim na sandata sa gitna ng kanyang pagkapahiya. Ang marahas na paghila ng pulis sa kanyang mga braso ay nag-iwan ng hapdi sa kanyang balat. Ang tunog ng paglak ng bakal na posas sa kanyang mga pulso ay tila huling pako sa kabaong ng kanyang dangal. Wala akong ninanakaw. Setup lang ito, sigaw ni Maricela. Ngunit ang kanyang boses ay nalamon ng malakas na tawa ni Clara. Dinala siya sa presinto, isang malamig at madilim na silid na amoy sigarilyo at lumang papel. Ang bawat segundo sa loob ng selda ay tila isang taon para kay Maricela. Ang tanging nasa isip niya ay si Luis, ang kanyang anak, na naiwang mag-isa sa kanilang maliit na kwarto, walang pagkain at walang mag-aalaga kung sakaling sumpungin ng sakit. Ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa higpit ng mga posas. Ngunit ang dilim ay biglang napunit nang pumasok si Enrico Morales. Bagaman sinuspende ang kanyang lisensya, ang kanyang tindig ay nanatiling matikas at kagalang-galang. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit nang makita ang kalagayan ni Maricela sa loob ng rehas. Ginamit niya ang bawat koneksyon at bawat maliit na butas sa batas na kanyang kabisado upang igiit ang pansamantalang paglaya ni Maricela dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya ng pagnanakaw. I have 24 hours to prove your innocence, Maricela. Bulong ni Enrico nang mailabas siya sa presinto. Inalalayan niya ang nanginginig na babae patungo sa kanyang sasakyan. Nang makarating sila sa isang ligtas na lugar, dahan-dahang hinubad ni Maricela ang kanyang sapatos at inilabas ang flash drive. Ang kislap nito sa ilalim ng ilaw ng sasakyan ay tila isang bituin ng pag-asa. Agad itong isinalpak ni Enrico sa kanyang laptop. Ang bawat dokumentong lumilitaw sa screen, ang mga pirma ni Doña Veronica na huwad, ang mga transaksyong naglilipat ng pondo ni Luis sa sariling account ng matanda, ay tila mga piraso ng puzzle na nabubuo sa harap ng kanilang mga mata. Ang pagtataksil ay higit pa sa inaasahan nila. Ang pangalan ni Clara ay nakasulat din doon bilang isa sa mga tumatanggap ng nakaw na yaman. Nanalo na tayo, Maricela, wika ni Enrico. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon habang tinitingnan ang babaeng nasa tabi niya. Ngunit ang panandaliang ginhawa ay agad na napalitan ng isang nakakabitinging takot. Tumunog ang lumang cellphone ni Maricela sa loob ng kanyang bulsa. Ang pangalan ng kanilang kapitbahay na si Aling Nena ang lumabas sa screen. Nang sagutin ito ni Maricela, ang tanging narinig niya ay ang mabilis at nanginginig na boses ng matanda. Maricela, nasaan ka na? Si Luis! Bigla siyang nawalan ng malay at nagkulay asul ang kanyang mga labi. Hindi na siya humihinga ng maayos. Tulong, Maricela. Ang cellphone ay dahan-dahang nadulas mula sa mga kamay ni Maricela at bumagsak sa sahig. Ang kanyang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang tagumpay na hawak nila ay biglang nawala ng saysay sa harap ng nag-aagaw buhay na anak. Ang matinding katanungan ay sumabog sa kanyang isipan. Huli na ba ang lahat? Ang hustisya ba ay darating lamang kung kailan wala na ang dahilan ng kanyang pakikipaglaban? Bago pa man magbukas ang pinto ng hukuman, naroon si Maricela sa tabi ng kama ni Luis sa loob ng intensive care unit. Ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na bugso ng hangin mula sa mga makina ay tila bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo
at idinampi ang kanyang mga labi sa noo ng anak na puno ng mga tubo. Ang init ng balat ni Luis ay tila isang maliit na mitya ng kandila na pilit na lumalaban sa malakas na ihip ng hangin. Humawak siya ng mahigpit sa rehas ng kama. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa metal habang bumubulong ng isang pangako na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang nagdurusa ngunit matatag na puso. Uuwi si Mama na may dalang hustisya, anak. Ang kanyang tinig ay basag, ngunit puno ng determinasyon na tila isang panata na hindi mababali ng anumang unos. Sa labas ng bulwagan ng katarungan, ang mga hakbang ni Maricela ay maingat at may kaakibat na dignidad. Nakasuot siya ng isang simpleng puting blusa at itim na palda, malinis at maayos, na tila sumisimbolo sa katotohanang kanyang ipinaglalaban. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng kolorete. Tanging ang pamumula ng kanyang mga mata mula sa puyat at pag-iyak ang nagpapakita ng kanyang pinagdaanan. Sa kabilang banda, dumating si Doña Veronica na tila isang reyna na lulan ng kanyang marangyang sasakyan. Suot nito ang pinakamagarang alahas na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng gusali. Ang bawat perlas sa kanyang leeg ay tila mga tropeyo ng kanyang mga ninakaw na tagumpay. Ang kanyang tingin ay mapang-api, isang tingin na tila nagtuturing sa lahat ng nasa paligid niya bilang mga dumi sa kanyang daanan. Nang mag-umpisa ang pagdinig, ang bawat salita ni Doña Veronica sa harap ng hukom ay tila isang lason na binalot sa matatamis na kasinungalingan. Gumamit siya ng isang panyo upang punasan ang kanyang mga huwad na luha. Isinasalaysay kung paano siya ninakawan at pinagtaksilan ng sariling manugang. Attorney, she is a danger to my grandson. Ang wika ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang iyak na sinadya upang makuha ang simpatya ng lahat. Pinalitaw niya na si Maricela ay isang irresponsableng ina na ginagamit ang sakit ng anak upang manghingi ng pera at makipagtanan sa isang abogadong nawalan na ng dangal. Sa tabi ni Maricela, nakaupo si Enrico Morales, bagaman sinuspende ang kanyang lisensya na natili siyang matikas sa kanyang suot na barong. Hindi siya maaaring magsalita bilang abogado, ngunit ang bawat galaw niya bilang paralegal ay tila isang masterclass sa sining ng pakikipagdigma sa korte. Ibinubulong niya kay Maricela ang bawat tamang salita, ang bawat tamang pagkakataon upang sumagot. Ang kanilang mga mata ay nagtatagpo sa bawat segundong kailangan ni Maricela ng lakas, isang tahimik na pag-uusap na puno ng tiwala at pag-asa. Nang dumating ang oras para sa cross-examination, tumayo si Maricela. Ang kanyang tuhod ay nanginginig sa ilalim ng mesa, ngunit ang kanyang boses ay hindi na yanig nang magsimula siyang magsalita. Inilabas nila ang flash drive na naglalaman ng katotohanan. Sa malaking screen ng korte, lumitaw ang mga video na lihim na kinuha ni Manang Rosa, ang mga sandaling sinasaktan ni Clara si Luis habang tumatawa at ang pag-uusap ni Doña Veronica sa doktor kung paano nila palsipikahin ang medical records ng bata. Ang bawat imaheng lumalabas ay tila isang sampal sa mukha ng mga De Santos. Ang katahimikan sa loob ng korte ay naging mabigat. Tanging ang maindayog na paghinga ng mga tao ang maririnig. Sa gitna ng kaguluhan, tuluyang bumigay si Clara. Ang takot sa mga kahihinatnan ng kanilang mga ginawa ay nanaig kaysa sa kanyang katapatan sa ina. Nanginginig niyang itinuro si Doña Veronica habang malakas na sinasabing ang matanda ang nasa likod ng maraming panlilinlang at pananakit na matagal nang itinatago. Ang bangayan at pagsisihan ng mag-ina sa harap ng mga tao ay nagdulot ng matinding tensyon at kahihiyan sa buong silid. Nang ibaba ng hukom ang kanyang martilyo, ang tunog nito sa ibabaw ng kahoy na mesa ay tila isang hudyat ng katapusan ng kadiliman. Guilty for fraud and child abuse, ang hatol na nagpabagsak sa kaharian ng mga De Santos. Naramdaman ni Maricela
ang isang matinding bugso ng emosyon sa kanyang dibdib, isang halo ng kagalakan at kaluwagan na tila isang mabigat na pasanin ang biglang inalis sa kanyang mga balikat. Sa ilalim ng lamesa, dahan-dahang hinawakan ni Enrico ang kamay ni Maricela, isang mahigpit at mainit na pisil na nagsasabing hindi na siya mag-iisa kailanman. Ngunit habang inilalabas ng mga pulis ang mag-ina, huminto si Doña Veronica sa tapat ni Maricela. Isang nakakatakot na halakhak ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tunog na tila nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Nanalo ka nga sa korte, Maricela, ang bulong ng matanda na may kasamang mapait ng ngiti. Pero tingnan natin kung paano mo isasalba ang anak mo. Bago mo pa nakuha ang hatol na ito, nailipat ko na ang lahat ng pera sa mga offshore accounts na hinding-hindi nyo matatagpuan. Wala nang laman ng bangko, Maricela. Mamatay ang anak mo na isang pulubi, katulad mo. Ang mga salitang yon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na tagumpay ni Maricela. Habang pinapanood niya ang pag-alis ng matanda, ang kanyang kagalakan ay biglang napalitan ng isang nakakalunod na pangamba. Ang hustisya ba ay sapat na kung ang buhay ng kanyang anak ay nakasalalay pa rin sa yamang tinangay ng isang halimaw? Ang bawat hakbang ni Maricela sa mahabang pasilyo ng ospital ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang malamig na hangin mula sa mga aircon ay hindi sapat upang pawiin ang init ng kanyang kaba. Hawak niya ang isang pirasong papel, ang huling bayarin para sa operasyon ni Luis, na tila isang hatol ng kamatayan. Nang makarating siya sa counter ng cashier, ang tanging narinig niya ay ang marahas na paghampas ng kanyang sariling puso sa kanyang dibdib, habang ang bawat segundo ng katahimikan ng tauhan sa harap niya ay tila isang habambuhay na paghihintay. Mrs., pasensya na po. Pero ang account na ibinigay niyo ay walang sapat na pondo. Nagkaroon po ng total withdrawal kanina lamang. Ang tinig ng cashier ay walang emosyon. Ngunit para kay Maricela, ito ay tila isang malakas na dagundong na nagpaguho sa kanyang huling pag-asa. Ang bawat barya ay tila butil ng buhangin na dahan-dahang dumadausdos sa kanyang mga daliri. Ang banta ni Doña Veronica ay hindi lamang isang pananakot. Ito ay isang malupit na katotohanan. Nailipat na ng matanda ang lahat ng yaman ni Luis sa mga tagong account na hindi maabot ng batas sa loob ng maikling panahon. Napasandal si Maricela sa malamig na pader. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina hanggang sa dahan-dahan siyang napaluhod sa makinis na sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinatakpan ang kanyang mukha. Sinusubukang pigilin ang isang hikbi na tila gustong sumabog mula sa kanyang lalamunan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang balikat. Si Enrico. Hindi niya namalayan ang pagdating nito. Ngunit ang presensya ng lalaki ay tila isang matatag na pundasyon sa gitna ng lindol. Attorney, wala na. Wala na tayong pera. Ninakaw niya ang lahat. Bulong ni Maricela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi. Baka kailangan ko nang bumalik doon. Baka kailangan ko nang lumuhod sa harap niya para lang iligtas ang anak ko. Mariing hinawakan ni Enrico ang magkabilang balikat ni Maricela. Pinilit itong tumingin sa kanya. Hinding-hindi ka nababalik sa impyernong iyon, Maricela. Huwag mong ibababa ang iyong dignidad sa isang taong walang kaluluwa. Tumayo si Enrico at lumayo sandali upang gumawa ng isang tawag sa telepono. Nakita ni Maricela mula sa malayo ang seryosong mukha ng abogado, ang mabilis na paggalaw ng kanyang mga labi, at ang pinal na pagtango bago ibaba ang cellphone. Pagbalik niya, may hawak na siyang resibo ng deposito, isang halagang sapat upang simulan ang operasyon ni Luis. Saan galing ito, Enrico? Tanong ni Maricela. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Alam kong sinuspende ang lisensya mo. Wala kang kinikita. Huminga ng malalim si Enrico. Umiwas ng tingin
bago muling tumingin ng diretso kay Maricela. Ipinagbili ko ang bahay ng mga magulang ko, Maricela. Iyon na ang huling ari-arian ko. Ang mundo ni Maricela ay tila huminto. Ang bahay na yon, ang tanging alaala na naiwan kay Enrico mula sa kanyang pamilya, ang lugar na madalas niyang ikwento na puno ng masasayang gunita, ay wala na. Isinakripisyo ito ni Enrico para sa isang batang hindi naman niya kadugo. Ang matinding pasasalamat at pag-ibig ay humalo sa isang masakit na kurot sa puso ni Maricela. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Enrico, ang kanilang mga daliri ay naglapat, at sa unang pagkakataon, hindi na niya pinigilan ang kanyang sarili. Niyakap niya ang lalaki ng mahigpit. Ang kanyang mukha ay isinubsob sa dibdib nito, habang ang init ng katawan ni Enrico ay tila naging tanging kanlungan niya sa gitna ng unos. Bakit mo ginagawa ito? Sobra-sobra na ito. Nanginginig na, sabi ni Maricela. Ang bahay ay mga pader at bubong lamang, Maricela. Alaala na yon. Pero si Luis, siya ang kinabukasan. At ikaw ang dahilan kung bakit gusto ko pang lumaban. Mahinang sagot ni Enrico, habang ang kanyang kamay ay marahang humahaplos sa buhok ni Maricela. Dinala nila ang magandang balita sa doktor, at sa loob ng ilang minuto, ang operasyon ni Luis ay agad na inihanda. Nagtungo sila sa maliit na kapilya ng ospital habang hinihintay ang paglipat sa bata. Ang amoy ng sariwang bulaklak at ang malamlam na liwanag mula sa mga altar ay nagbigay ng panandaliang kapayapaan. Doon, sa harap ng krus, magkatabing lumuhod ang dalawa. Ang bawat tibok ng puso ni Maricela ay naging isang panalangin, isang tahimik na pakikipag-usap sa langit na huwag nang bawiin ang tanging buhay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Nang ilabas na si Luis mula sa kanyang silid patungo sa operating room, sumabay si Maricela sa paglakad ng stretcher. Hinalikan niya ang noo ng anak. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa pisngi ni Luis. Lalaban ka, anak. Nandito lang si Mama. Hihintayin kita. Umilaw ang pulang karatula sa itaas ng pinto ng operating room na nagsasaad na nagsimula na ang pamamaraan. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Nakaupo sila sa labas, magkahawak kamay. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang maindayog na pagdaan ng mga nurse sa pasilyo at ang mahinang ugong ng mga makina sa loob. Isang oras ang lumipas. Pagkatapos ay 2. Ang pagod at puyat ay nagsimulang gumapang sa kanilang mga katawan, ngunit ang kaba ay nanatiling gising. Biglang bumukas ang malaking pintong bakal. Ang tunog ng pagpihit ng seradura ay tila isang hudyat na nagpatayo sa kanilang dalawa. Lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay kababakasan ng matinding pagod. Ngunit ang higit na nagpatigil sa tibok ng puso ni Maricela ay ang mga puting guwantes ng doktor. May bahid ito ng sariwang kulay pula, isang tanda ng mahirap na pakikipaglaban sa loob ng silid. Ang doktor ay huminga ng malalim bago tumingin ng diretso sa mga mata ni Maricela. Ang kanyang mga balikat ay tila bumagsak ng bahagya. Mrs. Rivera, ang simula ng doktor, ang kanyang boses ay mababa at puno ng pag-aalangan na nag-iwan ng isang nakakabinging katanungan sa hangin na tila humihigop sa huling pag-asa ng isang ina. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ng doktor ay tila isang hatol na nagpapahinto sa tibok ng puso ni Maricela. Ang malamig na hanging umiihip mula sa mga bentilasyon ng ospital ay tila naging yelo sa kanyang balat, habang nakatitig siya sa dugo ang guwantes na hinuhubad ng mediko. Subalit bago pa man tuluyang gumuho ang kanyang mundo, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa pagod na mukha ng doktor. Mrs. Rivera, huminahon po kayo. Nagkaroon lamang ng matinding pagdurugo dahil sa komplikasyon ng kanyang hika. Ngunit matagumpay naming itong naisara. Ang dugong nakikita ninyo ay tanda ng naging mahirap na pakikipaglaban ni Luis sa loob. Pero sa huli, nanalo ang bata. Ligtas na ang anak ninyo. Sa sandaling iyon,
Ang lakas na kanina pa pinanghahawakan ni Maricela ay tuluyang bumigay. Dahan-dahang nawalan ng malay ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa sahig, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang uri ng kaluwagan na tila bumunot sa lahat ng tinik sa kanyang dibdib. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Iyak ng isang ina na sa loob ng maraming taon ay dinala ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Naramdaman niya ang mahigpit na yakap ni Enrico mula sa likod. Ang init ng katawan ng lalaki ay tila nagsisilbing angkla sa gitna ng rumaragasang dagat ng kanyang emosyon. Walang salitang binigkas ang dalawa, tanging ang tunog ng pagtangis ni Maricela na unti-unting humuhupa ang bumalot sa pasilyo. Isang pag-iyak na nagsisilbing paglilinis sa lahat ng pait ng nakaraan. Lumipas ang mga araw at ang malamlam na puting silid ng ospital ay napuno ng bagong pag-asa. Unti-unting nagbalik ang kulay sa mga pisngi ni Luis. Ang dating nangingitim na mga labi ay naging kulay rosas na muli at ang kanyang paghinga ay naging malalim at payapa. Wala na ang nakakabahalang pagsitshit ng hangin sa kanyang baga. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay marahang tumatagos sa bintana, dahan-dahang imulat ni Luis ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang ina. "Mama, wag na po kayong malungkot. Hindi na po ako nahihirapan huminga." Mahinang wika ng bata na sinundan ng isang maliit ngunit totoong ngiti. Ang mga salitang iyon ay tila pinakamagandang musika na narinig ni Maricela sa buong buhay niya. Nang sumapit ang gabi, dinala ni Enrico si Maricela sa roof deck ng ospital upang makalanghap ng sariwang hangin. Ang langit ay malawak at madilim, ngunit nababalot ng libo-libong kumukutitap na bituin na tila mga diamanteng ikinalat sa pelus na itim. Ang malamig na simoy ng gabi ay humahaplos sa kanilang mga mukha. May dalang amoy ng ulan mula sa malayo. Humilig si Maricela sa rehas, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na tila hindi natutulog. "Enrico, look at the stars. Noong nasa mansyon pa tayo, pakiramdam ko kahit ang langit ay ipinagkakait sa amin ni Luis." Bulong ni Maricela. Lumapit si Enrico sa kanyang tabi, sapat na upang maramdaman ni Maricela ang bango ng kanyang polo at ang init ng kanyang balat. Hinawakan ni Enrico ang kamay ni Maricela. Ang kanilang mga daliri ay naglapat ng may lalim at tiwala na higit pa sa anumang salita. Dahan-dahang iniharap ni Enrico si Maricela sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga mata ni Enrico ay punong-puno ng paghanga at isang pangakong hinding-hindi na niya bibitiwan. "You are free now, Maricela. At hinding-hindi ko hahayaan na may kumuha muli ng kalayaang yan sa inyo," sabi ni Enrico bago dahan-dahang iniyuko ang kanyang ulo. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik na tila nagsisilbing selyo ng kanilang bagong simula. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng malalim na respeto, ng pagkilala sa mga sugat ng isa't isa, at ng panunumpa na ang bawat bukas ay haharapin nila ng magkasama. Sa sandaling iyon, ang mundo sa paligid nila ay tila naglaho. Iniwan silang dalawa sa gitna ng katahimikan at ng pag-asang hatid ng mga bituin. Habang nakasandal si Maricela sa dibdib ni Enrico, isang bagong determinasyon ang sumibol sa kanyang puso. Naisip niya ang lahat ng mga inang nakasabay niya sa charity ward. Mga inang may luha sa mata at walang pambayad sa gamot. Alam niyang hindi sapat na nailigtas lang niya si Luis. Nais niyang gawin ang lahat ng ito bilang isang pundasyon. Gagamitin niya ang lahat ng sakit na dinanas niya upang maging lakas para sa iba. Pagbabalik nila sa loob ng silid ni Luis, isang puting sobre ang nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng higaan ng bata. Ang sulat ay may selyo ng isang sikat na bangko sa ibang bansa. Kinakabahang kinuha ito ni Maricela at dahan-dahang pinunit ang gilid ng sobre. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila bawat tibok ng kanyang puso. Binasa ni Maricela ang nilalaman ng liham at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang balita.
Ang mga awtoridad sa ibang bansa, sa tulong ng mga ebidensyang ibinigay ni Enrico, ay nahanap na ang mga offshore accounts na tinitirhan ng yamang ninakaw ni Doña Veronica. Hindi lamang ang perang para kay Luis ang ibinalik, kundi kasama rin ang lahat ng danyos at interes na kinuha mula sa kanila sa loob ng maraming taon. Sila ay hindi na lamang malaya. Sila ay muling naging makapangyarihan. Napakapit si Maricela sa gilid ng mesa. Ang papel ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang tagumpay ay ganap na. Ngunit sa likod ng kagalakang ito, alam niyang may isang huling paghaharap pa silang dapat tapusin. Isang anino ng nakaraan, ang kailangan pang liwanagan bago ang tuluyang paghilom. 3 taon ang mabilis na lumipas. Tila isang mahabang panaginip na nagtapos sa isang maningning na umaga. Sa loob ng isang malawak na opisina na nasa tuktok ng isa sa pinakamataas na gusali sa Makati, nakatayo si Maricela Rivera sa harap ng malaking bintanang salamin. Ang tanawin ng lungsod sa ibaba ay punong-puno ng buhay, ngunit mas buhay ang ningning sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng lumang duster at may mga kamay na puno ng kalyo mula sa paglalaba. Ngayon, suot niya ang isang eleganteng kulay cream na suit na lalong nagpatingkad sa kanyang taglay na ganda at dangal bilang founder at CEO ng Rivera Hope Foundation. Ang mga kamay na dating humahawak sa maruming basahan ay ngayon ay humahawak na sa panulat na naglalagda sa mga dokumentong nagbibigay ng libreng operasyon sa libu-libong bata na katulad ni Luis. Ang silid ay nababalot ng halimuyak ng mga sariwang puting bulaklak at ang katahimikan ay tila isang malambot na musika na nagpapaalala sa kanya ng kanyang narating. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang ang dahan-dahang pagpihit ng seradura ng pinto ay magbigay daan sa isang masayang ingay. Ang maindayog na tunog ng maliliit na sapatos sa makintab na marmol na sahig ay tila bawat tibok ng puso ni Maricela na puno ng kagalakan. "Mama, look at my drawing!" Sigaw ni Luis habang tumatakbo patungo sa kanyang ina. Lumuhod si Maricela upang salubungin ang kanyang anak. Ang 7 taong gulang na si Luis ay wala ng bakas ng sakit. Ang kanyang mga pisngi ay mapula. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kalusugan at ang kanyang paghinga ay malalim at malakas. Niyakap siya ni Maricela nang mahigpit. Nilalanghap ang amoy ng gatas at pawis ng bata. Isang amoy na noon ay akala niya ay mawawala na sa kanya habang buhay. "It's beautiful, anak. Is that us?" Tanong ni Maricela habang tinitingnan ang drawing ng 3 taong magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. "Yes, Mama. That's you? Me and Papa Enrico." Masayang sagot ni Luis. Kasunod ng bata ay pumasok si Enrico Morales. Ang kanyang matikas na tindig ay lalong naging kagalang-galang. Nabawi na niya ang kanyang lisensya at ngayon ay nagsisilbi bilang Chief Legal Counsel ng pundasyon at ng kumpanya ni Maricela. Lumapit siya kay Maricela at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Isang hawak na puno ng pagmamalaki at pagmamahal. "You're working too hard again, CEO." Biro ni Enrico, ang kanyang boses ay malalim at may dalang init na nagpapakilig sa puso ni Maricela. "I just want everything to be perfect for the gala tonight, Enrico." Sagot ni Maricela habang tumatayo. Inayos ni Luis ang necktie ni Enrico at sa sandaling iyon, ang tatlo ay tila isang perpektong larawan ng isang pamilyang hindi nabuo sa dugo, kundi sa sakripisyo at pag-ibig. Saglit silang natigilan nang ang malaking screen ng telebisyon sa pader ng opisina ay magpakita ng isang balita. Ang liwanag ng screen ay nagpapakita ng isang pamilyar na mansyon, ang mansyon ng mga De Santos, ngunit ang mga pintuan nito ay may mga selyo na ng gobyerno. Ipinapaliwanag ng reporter ang pagsamsam sa lahat ng ari-arian ni Doña Veronica dahil sa mga kaso ng malakihang pandarambong at tax evasion. Ang kaharian na binuo sa kasalanan ay tuluyan ng gumuho. "They lost everything, Maricela.
Mahinang sabi ni Enrico. Tumingin si Maricela sa screen, ngunit wala na siyang naramdamang galit. Ang puot na dati ay sumasakal sa kanya ay napalitan na ng isang malalim na kapayapaan. Tinalikuran niya ang telebisyon at hinarap ang kanyang asawa at anak. Tayo naman ang nanalo, Enrico. Hindi dahil sa pera, kundi dahil buo tayo. Wika ni Maricela. Isang matamis na sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang tahimik na panunumpa na hinding-hindi na nila hahayaang may sumira sa kanilang kaligayahan. Ngunit ang katahimikang iyon ay naantala ng tumunog ang telepono sa lamesa ni Maricela. Ma'am Maricela, ang boses ng kanyang sekretarya ay puno ng pag-aalinlangan. May isang pulubi po sa baba, sa labi. Amoy basurahan po siya at madungis, pero nagpupumilit siyang makausap kayo. Sinasabi niyang kilala niyo raw siya at kailangan niya ng tulong medikal. Naramdaman ni Maricela ang biglang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang amoy ng ulan at putik mula sa kanyang nakaraan ay tila muling humahabol sa kanya. Tumingin siya kay Enrico na ang muka ay naging seryoso rin. Ang multo ng nakaraan ay narito na sa kanyang pintuan. Humihingi ng tulong mula sa taong dati ay tinapakan at minaliit nito. Pababa na ako, maikling sagot ni Maricela. Habang naglalakad siya patungo sa elevator, ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang mabigat na paalala ng kanyang pinagdaanan. Sino ang taong ito na naglalakas loob na gambalain ang kanyang bagong buhay? At sa oras na magkita sila, magagawa ba niyang panatilihin ang kapayapaan sa kanyang puso? O ang apoy ng nakaraan ay muling magliliyab? Ang pagbaba ni Maricela sa elevator patungo sa lobby ay tila isang paglalakbay, pabalik sa isang madilim na nakaraan na akala niya ay tuluyan na niyang nabaon sa limot. Habang bumubukas ang mga pintong bakal, ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa makintab at malinis na marmol ay nag-iiwan ng mahinang tunog na tila bawat pintig ng kanyang pusong puno ng pag-aalinlangan. Ang labi ng kanyang kumpanya na karaniwang amoy sariwang bulaklak at mamahaling pabango ay nabahiran ngayon ng isang kakaibang amoy, ang amoy ng ulan, ng putik at ng basurang matagal nang nabulok sa ilalim ng init ng araw. Doon, sa gitna ng malawak na espasyo, nakatayo ang isang figura na tila hindi nababagay sa kinang ng paligid. Isang babaeng balot ng maruming tela, ang buhok na dati ay maayos at kulay pilak, ay ngayon ay gusot-gusot at puno ng alikabok. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pinalalamutian ng mga brilyante at perlas, ay ngayon ay nanginginig, marumi, at puno ng mga sugat na hindi na nahihilom. Sariwa pa sa gunita ni Maricela ang huling pagkakataong nakita niya ang pamilya De Santos sa kanilang rurukan. Naalala niya kung paano tinalikuran si Doña Veronica ng lahat ng kanyang mga kaibigan sa high society nang mabulgar ang kanyang mga krimen. Ang bawat alahas na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay isa-isang kinumpiska at ang mansyon na itinuring niyang kaharian ay naging isang malamig at walang buhay na gusali. Subalit ang pinakamasakit na dagok ay hindi ang pagkawala ng yaman, kundi ang pagtataksil ng sariling dugo. Ninakaw ni Clara ang huling natitirang pera at mga hiyas na itinago ni Veronica. Bago ito tuluyang tumakas, kasama ang isang lalaking hindi kilala, iniwan ang kanyang sariling ina sa isang madilim na eskinita sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang katahimikan sa lobby ay naging mas mabigat pa sa anumang salita. Ang babaeng nasa harap ni Maricela ay walang iba kundi si Doña Veronica de Santos, ang dating reyna ng mansyon na ang bawat salita ay batas at ang bawat tingin ay puno ng panghahamak, ay ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Maricela, ang tinig ng matanda ay basag, paos, at tila nagmumula sa kailaliman ng isang tuyot na lalamunan. Bago pa man makapagsalita si Maricela,
Ang matanda ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Ang tunog ng kanyang pagluhod sa matigas na marmol ay tila isang hudyat ng ganap na pagsuko. Sa isang kilos na hindi inasahan ng sinuman, hinawakan ni Veronica ang dulo ng sapatos ni Maricela. Ang kanyang mga maruruming daliri ay nanginginig habang pilit na humahalik sa sapatos na dati ay bawal man lang tumapak sa kanyang mansyon. Please, Maricela, tulungan mo ako. Pagmamakaawa ng matanda, ang kanyang mga luha ay gumagawa ng landas sa kanyang madungis na pisngi. May sakit ako. Wala na akong mapuntahan. Niloko ako ni Clara. Ninakawan ako ng sarili kong anak. Gutom na ako. Naramdaman ni Maricela ang isang matinding bugso ng emosyon. Ang matinding pagkasuklam na dati ay nagpapatibok sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang uri ng awa. Hindi awa para sa isang biktima, kundi awa para sa isang taong tuluyan ng kinain ng sariling kasamaan at ngayon ay niluluwanan ng mundo. Ang hustisyang hinintay niya sa loob ng maraming taon ay narito na sa kanyang harapan, nakaluhod, marumi, at humihingi ng limos. Mama! Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Maricela. Ang boses ay puno ng pait, ngunit walang bakas ng galit. Look at you! Ang taong nagsabing mamatay ang anak ko na isang pulubi ay narito ngayon sa harap ko, humihingi ng tulong sa taong inalipin niya. Naramdaman ni Maricela ang paglapit ni Enrico sa kanyang likuran. Ramdam niya ang proteksyon ng kanyang asawa, ngunit alam niyang ang sandaling ito ay sa pagitan lamang nila ni Veronica. Ang bawat mata sa labi ay nakatingin, naghihintay kung paano tatapusin ng makapangyarihang CEO ang laban na ito. Itinaas ni Maricela ang kanyang kamay upang tawagin ang security. Ang kanyang muka ay seryoso at walang anumang emosyon na mababasa. Nakapikit si Veronica. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Hinihintay ang sandali na itataboy siya palabas sa kalsada, pabalik sa putik at dilim kung saan siya ngayon nabubuhay. Ang tunog ng papalapit na mga yabag ng mga gwardya ay tila isang hatol. Nawawakasan na ang huling hininga ng kanyang nakaraan. Ngunit sa gitna ng lahat, isang malalim na katanungan ang naiiwan sa puso ni Maricela. Sapat na ba ang makitang ganito ang kanyang kaaway? O may mas matinding parusa pa bang nakalaan para sa isang pusong hinding-hindi natutong magmahal? Nakatitig si Maricela sa figurang nakaluhod sa kanyang harapan. Ang dating reyna ng mga De Santos na ngayon ay tila isang tumpok ng basahang itinapon sa gilid ng kalsada. Ang bawat mabilis na paghinga ni Doña Veronica ay naglalabas ng isang paos na tunog, habang ang kanyang mga kamay ay patuloy na nakakapit sa sapatos ni Maricela na tila ba ito ang kanyang huling lifeline sa mundo. Dumating ang mga gwardya, ang kanilang mabibigat na yabag sa marmol ay nagbigay ng tensyon sa paligid. Handang kalad ka rin ang maruming matanda palabas. Ngunit sa isang dahan-dahang pagtaas ng kamay ni Maricela, ang lahat ay tila huminto. Ibinaba ni Maricela ang telepono na kanina ay hawak niya para tawagan ang mga awtoridad. Tumingin siya kay Enrico na nasa kanyang tabi at sa isang tahimik na pagtango ay naintindihan ng kanyang asawa ang kanyang nais. Humarap si Maricela sa kanyang sekretarya at sa mga gwardya. Ang kanyang boses ay kalmado, matatag at walang bahid ng galit. Dalhin niyo siya sa ating charity wing sa St. Jude Hospital. Siguraduhin niyo na maasikaso siya ng mga doktor at mabigyan ng maayos na kwarto sa charity ward. Ang parehong ward na sinabi niya noon na nararapat lamang sa mga taong walang halaga. Ang utos ni Maricela ay tila isang malupit na biro ng tadhana na isinakatuparan sa harap ng lahat. Nang makarating sila sa ospital, ang bawat segundo ay tila isang parusa. Para kay Veronica, ang amoy ng alkohol, ang ingay ng mga sapatos sa pasilyo, at ang tanawin ng mga pasyenteng hindi niya kailanman tinapunan ng tingin ay ngayon ay kanyang naging mundo. Pumasok si Maricela sa silid ni Veronica
Pagkatapos nitong malinis at mabigyan ng paunang lunas, nakahiga ang matanda, balot ng puting kumot, ang kanyang mukha ay tila isang tuyot na dahon. Lumapit si Maricela sa gilid ng kama. Walang halong pait, kundi isang malalim na kapayapaan ang mababakas sa kanyang anyo. Tinutulungan kita, Veronica, hindi dahil pinatawad na kita sa lahat ng ginawa mo. Tinutulungan kita dahil hindi ako katulad mo. Ipapagamot kita gamit ang perang ninakaw mo sana sa apo mo. Gagamitin ko ang yaman na itinago mo para dugtungan ang buhay mong puno ng pagsisisi. Ang bawat salita ni Maricela ay tila isang sampal sa natitirang ego ni Veronica. Ang makitang ang taong inalipin at minaliit niya ang siyang nagbibigay sa kanya ng pagkakataong mabuhay ay mas masakit pa sa anumang pisikal na karamdaman. Ito ang pinakamalaking parusa. Ang mamatay na may utang na loob sa taong pinakakinamumuhian niya. Gumuho ang huling pader ng kanyang pagkatao at ang tanging nagawa ni Veronica ay humikbi ng walang tunog. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding hiya. Samantala, lumapit si Enrico kay Maricela at inabot ang isang balita sa kanyang tablet. Nabalitaan ko na ang tungkol kay Clara. Nahuli siya sa isang operasyon ng pulisya sa probinsya. Sinubukan niyang magbenta ng mga ilegal na gamot nang maloko siya ng lalaking sinamahan niya. She is now behind bars, Maricela. Wala na siyang kawala. Huminga ng malalim si Maricela. Ang kanyang balikat ay tuluyan ng lumuwag mula sa bigat na dinala niya sa loob ng maraming taon. Ang katarungan ay hindi lamang dumating para sa kanya, kundi para sa bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata noong siya ay nakakulong sa bodega. Tinalikuran ni Maricela ang kama ni Veronica. Hindi na muling lumilingon pa. Sa bawat hakbang niya palabas ng charity ward, naramdaman niya ang dahan-dahang pagkawala ng bawat kadena ng puot na nakagapos sa kanyang puso. Nahanap na niya ang huling piraso ng kanyang pagkatao, ang kakayahang maging makatao sa kabila ng kalupitang naranasan. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa kanyang pamilya, ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang pasasalamat sa langit. Tapos na ang digmaan. Ang gabi ay lumipas na at ang liwanag ng tunay na paghilom ay nagsisimula ng bumalot sa kanyang buong buhay. Lumabas si Maricela mula sa malalaking pintuan ng charity ward, baon ng isang uri ng katahimikan na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang sikat ng araw sa hapon ay marahang dumadampi sa kanyang mukha. Tila isang mainit na pagtanggap mula sa mundong dati ay naging madamot sa kanya. Ang hangin ay sariwa, amoy ulan na natuyo sa semento, at ang bawat paghinga niya ay malalim at malaya. Wala na ang bigat na tila isang batong nakadagan sa kanyang dibdib. Sa hindi kalayuan, sa ilalim ng isang malabay na puno ng nara, naghihintay ang kanyang pamilya. Nakita niya si Luis na masiglang tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang isang makulay na paru-paro. Ang bawat hakbang ng bata ay puno ng lakas. Ang kanyang tawa ay pumapalingaw-ngaw sa paligid na tila isang matamis na himig na nagpapawi sa lahat ng pait ng nakaraan. Sa tabi nito ay nakatayo si Enrico, ang kanyang matapat na asawa, na may hawak na isang pompon ng mga sariwang bulaklak. Ang kislap sa mga mata ni Enrico habang nakatingin sa kanya ay sapat na upang maramdaman ni Maricela na siya ang pinakamahalagang babae sa mundo. Nang makalapit si Maricela, agad siyang niyakap ni Luis sa kanyang binti. Tumigil ang bata sa paglalaro at tumingala sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at kawalang malay. "Mama, bakit po umiiyak yung lola sa loob?" Mahinang tanong ni Luis. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na bulong sa gitna ng hapon. "Sabi niyo po, lola ko siya. Galit po ba siya sa atin?" Dahan-dahang lumuhod si Maricela upang pantayan ang taas ng kanyang anak. Hinaplos niya ang malambot na pisngi ni Luis. Iniingatan ang bawat sandali ng kanilang pagkakalapit. "Anak, ang bawat tao ay may sariling bagyo sa loob ng kanilang puso. Minsan,
Ang luha ay ang tanging paraan upang malinis ang mga pagkakamaling nagawa natin. Hindi tayo galit sa kanya, Luis. Pinipili nating maging mabuti dahil iyon ang nagpapanatili sa atin na maging buo. Hinalikan ni Maricela ang noo ng anak bago tumayo at humarap kay Enrico. Ang kislap ng araw ay nagpapakita ng ilang butil ng luha sa mga mata ni Maricela. Ngunit ang mga ito ay luha ng kagalakan. Inabot ni Enrico ang mga bulaklak sa kanya. Ang kanilang mga kamay ay naglapat ng matagal. Isang tahimik na pagpapasalamat sa bawat sakripisyong kanilang pinagdaanan. I'm so proud of you, Maricela. Bulong ni Enrico, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Mas pinili mong maging liwanag sa gitna ng kanilang kadiliman. You are the strongest person I know. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo, Enrico. Sagot ni Maricela, habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Luis is my life, but you are the peace I never thought I'd find. Sa sandaling iyon, lumingon si Maricela sa itaas, sa bintana ng charity ward kung saan nakahiga si Doña Veronica. Mula sa malayo, nakita niya ang isang aninong nakatingin sa kanila. Isang matandang babaeng nakadungaw sa bintana. Pinapanood ang isang masayang pamilya na dati ay maaari sanang naging kanya kung hindi lamang siya nabulag ng kasakiman. Ang anino ay dahan-dahang lumayo, naiwang mag-isa sa gitna ng malamig at puting silid, habang ang huling hininga ng kanyang kapangyarihan ay tuluyan ng naglaho sa hangin. Ang matinding pag-iisa ay naging huling parusa sa isang pusong hinding-hindi natutong magmahal. Naglakad ang tatlo palayo sa gusali ng ospital. Magkakahawak kamay sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit. Ang bawat hakbang nila sa damuhan ay nagiiwan ng isang bagong landas. Isang landas na malayo sa mansyon, malayo sa mga papeles ng trust fund, at malayo sa bawat serye ng kasinungalingan. Ang tunog ng kanilang mga tawa at ang maindayog na pag-uusap ay unti-unting nalamon ng katahimikan ng papalubog na araw. Ngunit bago sila tuluyang makasakay sa sasakyan, tumigil si Maricela at lumingon sa huling pagkakataon. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang uri ng katapusan. Ang lahat ba ay sapat na upang mabura ang lahat ng sugat? O ang bawat bukas ay magsisilbi lamang na isang paalala na ang tunay na kapatawaran ay isang mahabang paglalakbay na kasisimula pa lamang? Ang boses ni Luis na tumatawag sa kanya ay naging huling himig ng hapong yon. Isang himig na nag-iimbita sa kanya na huwag nang lumingon sa likod, kundi harapin ang liwanag na naghihintay sa kanilang tahanan. Nakalipas ang marami pang mga taon, at ang mga sugat na dati ay tila hindi na maghihilom, ay naging mga pilat na lamang, isang paalala ng katapangan sa gitna ng digmaan. Sa loob ng isang tahimik na silid sa kanilang bagong tahanan, nakaupo si Maricela Rivera sa harap ng isang salamin. Ang kanyang buhok ay may iilang hibla na ng pilak, ngunit ang kanyang mukha ay nababalot ng isang uri ng kagandahan na tanging ang kapayapaan lamang ang makapagbibigay. Hawak niya ang isang luma at kupas na litrato, ang litrato nila ni Luis, noong sila ay nakatira pa sa bodega ng mansyon. Nabalik ang kanyang gunita sa huling balitang natanggap niya tungkol kay Doña Veronica. Ang matanda ay payapang pumanaw sa charity ward. Ilang buwan matapos ang kanilang huling pagkikita, namatay itong mag-isa. Walang ibang kasama, kundi ang pagsisisi at ang mga anino ng kanyang mga maling desisyon. Si Clara naman ay nananatiling nasa likod ng mga rehas, unti-unting nilalamon ng pait ng kanyang sariling mga pagkakamali. Napangiti si Maricela nang marinig ang dahan-dahang pagpihit ng pinto ng kanyang silid. Pumasok si Luis, na ngayon ay isa ng matikas na binata at nag-aaral upang maging isang doktor. Kasunod si Enrico na nananatiling kanyang matatag na sandigan. Ang bawat hakbang ng kanyang mag-ama sa malambot na alpombra ay tila isang himig ng katuparan. Mama, ready na po ang lahat para sa anibersaryo ng pundasyon. Wika ni Luis, ang kanyang boses ay malalim at puno ng respeto.
Tumayo si Maricela at lumapit sa kanyang asawa. Hinawakan ni Enrico ang kanyang kamay. Ang bawat daliri ay naglapat ng may pamilyar na init at lalim. Sa puntong ito ng kanyang buhay, nasagot na ni Maricela ang tatlong mahahalagang katanungan na dati ay nagpapagulo sa kanyang isipan. Una, ang pagpapatawad. Napatawad na ba niya ang mga De Santos? Ang sagot ay hindi ang pagkalimot sa kanilang ginawa, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng galit ang kanyang bukas. Ang pagpapatawad niya ay hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sariling kaluluwa. Isang paraan upang putulin ang huling kadena na nag-uugnay sa kanya sa madilim na mansyong yon. Pangalawa, ang kapayapaan. Nahanap na ba niya ang tunay na katahimikan? Sa bawat gabi na mahimbing ang tulog ni Luis, sa bawat tawa ni Enrico, at sa bawat batang na ililigtas ng kanyang pundasyon, nararamdaman ni Maricela ang isang kapayapaang higit pa sa anumang yaman. Ang kanyang buhay ay hindi na isang pakikipaglaban para mabuhay, kundi isang pagdiriwang ng buhay mismo. Pangatlo, ang aral. Ano ang nais niyang iwan sa bawat taong makikinig sa kanyang kwento? Ang tunay na pamilya ay hindi palaging nasusukat sa magkaparehong dugo. Ang pamilya ay ang mga taong handang lumuha kasama mo sa dilim at handang magsakripisyo upang makita kang muli na nagniningning. Ang bawat sakripisyo ng isang ina ay may katumbas na himala at ang katarungan, bagaman minsan ay huli, ay laging dumarating sa paraang hindi natin inaasahan. Tayo na? Tanong ni Enrico. Ang kanyang nangiti ay puno ng pagmamahal. Tumango si Maricela. Lumabas silang tatlo mula sa silid, magkakahawak kamay, habang ang liwanag ng gabi ay nagbibigay ng isang maningning na landas sa kanilang harapan. Ang kwento ni Maricela Rivera ay hindi lamang kwento ng isang biktima na naging tagumpay. Ito ay isang paalala na sa kabila ng pinakamahirap na pagsubok, ang pag-ibig, katarungan, at ang pananampalataya sa sarili ay laging maghahatid sa atin sa isang bukang liwayway na puno ng pag-asa. Ang bawat pintig ng puso ni Maricela ay tila isang huling nota sa isang madamdaming kanta. Isang kanta ng paghilom, ng pasasalamat, at ng isang pag-ibig na walang hangganan. Dito nagtatapos ang kanyang paglalakbay sa dilim at nagsisimula ang isang habambuhay na pamumuhay sa liwanag.